Hi! This time, kwentong hilo ang gagawin ko sa inyo. May nangyari sa akin actual, no? So my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Okay. So sabi ko, nag-aaral ako ng psychology, nag-aaral ako ng CBT, pero bakit hindi ko pina-practice? Okay. So, naisip ko gumawa ng mga YouTube videos para matulungan yung mga tao. And also, I can do coaching base kasi ang mga kaalaman ko sa experience ko at mga research ko at mag-aaral ko rin. Noon na nakabase sa psychology at CBT. Noon nag-aral ako sa Australia talaga. Sabi ko, sayang naman, pwede ako mag-coach. Okay, yun. No? So, usapang hilo tayo ngayon. By the way, pwede ako makausap, mag-message lang kayo nandito po, no? Ang kagandahan, may good news ako sa inyo. Itong mga videos na to libre sa mga taong wala talagang pera. At ang mahal kasi, no? Ang mahal kasi ng mga therapy. So ako mismo nag-CBT ako, no, as a patient, no? Ginawa ko 'yon kasi gusto ko ma-experience kung paano ginagawa ng mga licensed psychologist ang CBT. And then I saw, sabi ko, pareho lang naman pala talaga sa ginagawa ko. So wala namang difference. In fact, better ako kasi na-experience ko mismo. So, mas relatable yung mga kwento ko at yung mga strategies ko. Kasi actual sa akin mismo. Yun yung kagandahan sa akin. As a coach. Okay? Klaro po yun. Ano po? So, ang good news, sasabihin ko sa inyo, no, nung kinuha ko siya sa isang malaking ospital sa Manila, sa Rodriguez, at meron din sila sa BGC, around 6,000 per session. Yung kanilang 6 session package. 6 lang yun na session, ha? 6,000 per session. Pero dahil nga ang mahal at gusto ko kayong matulungan, kayo magpresyo sa akin. Kapag fair sa akin, hindi naman nasayang yung oras ko at yung aking certificate, no? Mahal kasi yung certificate. Nag-aaral pa ako sa Australia. Imagine, lumipad ako doon, no? Then, schedule tayo ng coaching, ng usapan kung ano mga gagawin ninyo para maibsan yung mga problema ninyo. Okay? Sige, ito na. So, nung June 25, sana tama yung calendar ko. Yung isip ko sa calendar ko. June 25, kasi ngayon 29, no? It's Monday. So, sana tama. Hindi ko na-check. So, June 25, pagkagising ko ng usually kasi nagigising ako mga alas 4, around 4, kasi nagja-jogging na ako, nag-exercise na ako, pero maaga kasi ako natutulog. Okay, so ganun lang yung buhay ko, no? Yung lifestyle ko. So, nagising ako around 4 a.m., kinuha ko yung cellphone ko, nagbanyo ako. Nung nakuha ko yung cellphone ko, kasi may charger ko marami, pagkuha ko, nasama yung buong charger. So, hinabol ko bigla para hindi malaglag. Boom! Biglang umikot yung paligid ko. Nung lumingon akong gano'n dun sa charger ko, no? Nung sasaluhin ko, umikot yung paligid ko. Umupo ako sa kama. Sabi ko, ano nangyayari? Ba't ganito katindi to? First time ko na-experience na talagang umikot yung paligid, no? Na hindi ako lasing. So, usually na-experience ko lang yan kapag lasing ako, umuwi ako, tapos talaga umiikot yung paningin ko. So, ganun. Tapos, seconds lang naman. Hindi naman tumagal na 1 minuto. Sabi ko, ano nangyari? Oh my God, kailangan ko ata mag-ER kasi first time ko na-experience na ganun kalala. Tapos, biglang napatingin ulit ako sa kaliwa, sa anong dahilan, di ko alam. Umikot na naman. So, umiga ako. Sabi ko, wala. So, na-realize ko, umiikot yung paningin ko pag nagmo-move yung ulo ko. Okay. So, I remember, merong ganong diagnosis, no? Pero syempre, hindi dapat tayo nagda-diagnose sa sarili natin. Pero dahil may alam ako, so kahit pa paano, nakampante ako. Sabi ko, ano to, B, benign paroxysmal, BPPV, vertigo, no? Benign paroxysmal postural vertigo. So, basta hanapin nyo lang, BPPV, no? So, ngayon, sabi sa, ang benign kasi ibig sabihin hindi naman dangerous unless mabagok ulo mo, no? Pero benign, ibig sabihin ng benign, hindi dangerous pero talagang grabe yung discomfort, nakakatakot talaga. So, ibig sabihin, ang kalaban ko, it's more of yung reaction ko kesa dun sa actual na problema. So anyways, nawala siya.
buong araw. Pero ano na ako, medyo on the edge na ako. Ibig sabihin, parang anxious ako kasi siyempre nangyari sa akin yun eh. And normal yun. No? Normal yun na anxious ka kasi may kakaibang nangyari sa'yo. So anyways, buong araw, nag-observe yung katawan ko. Kung nahihilo ba ako, normal din yun. Okay, na ganun talaga yun. So okay lang. So, sige, hayaan ko lang siya na nandyan, no? Na medyo may kaba, may anxiety. Kasi nga, siyempre, hindi mo pa alam, no? So Thursday yun. So okay naman ako buong araw, anxious lang buong araw kasi nga doon sa nangyari. So Friday, at Thursday, lumuwas din ako ng Manila. Okay, so lumuwas ako ng Manila, Thursday, mga alas 3 kasi meron akong ini-meet up na event, no? Para sa event bukas. Okay, mag-host kasi ako. Okay. So, kinuwento ko sa kanila. So, yung eksakto yung kamit ko, malala daw yung kanya, and sinakwento ko na yung nangyari sa akin no morning. Sabi ko sa akin, malala dyan. Ako, nagdidilim pa nga yung paningin ko. Sabi ko, talaga ba? Oo, pero wala namang problema. Ganun talaga lang sa iya. So, na-secured naman ako. Okay. So, anyways, Thursday yun ang gabi. Okay. Tapos, Friday, may mga hilo-hilo ng konti ng Friday pa rin. Anxious pa rin ako. And then, ito na. So, Saturday, yung hilo ko talaga medyo strong na naman. Pero hindi siya yung umiikot. Okay, hindi siya umiikot. So, nagpunta na ako ng ER talaga. Okay, punta na ako ng ER. Pagdating sa ER, tama yung aking hinala na PPV. Okay, yun nga yung diagnosis sa akin. So, minaneuver yung ulo ko para ibalik yung mga kristal dun sa tenga ko kasi minsan nadi-dislodge yung kristal, pwedeng sa edad, pero yung sa akin kasi ear infection. Dahil may ear, usually yan sa mga bata yan. Sabi ko na nga ba, bata pa ako eh. Anyways, so usually nangyayari sa mga bata yung ear infection. So, ganun yung nangyayari. Dahil may ear infection ako, naapektuhan yung balanse ko. Kaya ganun yung nangyayari. Kapag gumagalaw ako, na-dislodge nga yung aking crystal sa loob. So kung tatanungin natin, delikado ba siya? In reality, hindi talaga siya delikado, pero nakakatakot. Kasi nga naman, umiikot yung paligid mo. Okay, so paano ko na-manage? So binigyan ako ng antibiotic para doon sa aking infection at binigyan ako ng panghilo ko. So, every 8 hours ko iniinom. So, nawala naman. Ayos. So, what I've realized, no? Kasi ganito nangyari, bakit nagkakaroon ng anxiety? Normal na kapag may nangyaring kakaiba sa katawan mo, sa sarili mo, parang medyo may temporary na trauma tayo. Pero, mawawala ang trauma kapag nagkaroon ka na ng tamang kaalaman na kahit may nararamdaman kang kahit hilo-hilo kasi may residual pa. Ibig sabihin residual, parang may natitira-tira pa na hilo kasi ang problema hindi talaga doon sa hilo na, kundi yung katawan mo nag-anticipate na siya na baka mangyari ulit para maproteksyonan ka, hindi sa dahil gusto kanyang patayin. So, inaramdaman mo na, ingat-ingat, baka mangyari ulit. So, ikaw, medyo alert ka na baka mangyari ulit. So, paranoid ka na, no? Kasi, so, ang problema dito, hindi talaga na yung totoong sakit, pero ang problema na is yung katawan mo na inaabangan niya yung sakit na yon. You see? So, ano ang pwedeng gawin doon? Awareness na, ganun pala, sabi ni coach, hindi pala yung totoong sakit na yung problema, kundi yung mismong interpretation mo na doon sa nangyari, yung ginagawa mo ng kwento. Halimbawa, baka mangyari ulit, paano na, sa kalsada ako, baka matay ako, may matay ako, baka umikot ako. So, natakot ka na doon sa hilo. Pero in reality, kung titingnan ko base sa experience ko, hihilo lang, pero maya-maya, ayos na, nawawala naman. So may kilabang katakutan. So sinabi ko sa sarili ko, hindi ako magre-react. Mahilo lang ako, pero kasi ganun talaga yung nangyari, hindi siya permanente. Nagiging permanente siya dahil sa ginagawa ninyong kwento sa sarili ninyong utak na habang buhay na ba ito?
papaano na ako? May takot ka mismo dun sa simptomas. Eh ako wala. O alam ko lang, o di, hindi naman pala permanente to. O di, maya. So, ganun nga nangyayari sa akin. Hindi na ako masyado nagfo-focus. Kung mangyari, hindi ko binibig deal. Kung may hilo ko, yung aking BPPV lang. Hindi ako dangerous, hindi sa cancer, hindi sa organ failure, buhay ako, ganun lang talaga ang mekanismo ng vertigo na yon. So, tandaan ninyo, ang kadalasan, kaya tayo nagiging miserable at feeling natin permanente na siya kasi yung taong meron nun, takot siya doon sa simptomas na yon. So, hindi, at kung kahit wala na yon, konting galaw lang, dahil very sensitive ka na, meron kang hyper-aware, hypersensitive, hyper-vigilant, ibig sabihin, nagbabantay ka lagi, yun po ang nagpapapermanente sa inyong anxiety. Pero kung gagayahin nyo lang ako, so, di ba, so nag-ER na ako na umaga, may lunch date pa ako with my former colleagues. So lunch kami sa Greenbelt, tapos may merienda pa. So may mga hilo-hilo ako doon na moment, pero tuloy lang yung buhay ko. At nung gabi nag-happy hour pa kami, naka-anim pa ata akong bote, huwag akong tutularan. Ganun na yung nangyari sa akin, nag-ER na ako. Nag-alcohol pa ako nung gabi. So anyways, kaya hindi mo na ako nag-antibiotic eh. Nag-antibiotic lang ako kagabi. After ko nang uminom, sabi ko, iinom pa ako eh. So, wag na muna. So, you see, nabuhay ako ng masarap, ng masaya. Kahit ngayon, nung Huwebes lang nangyari, Lunes pa lang ngayon. So, antibiotic ko, 5 araw, kagabi lang. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, Thursday, matatapos na yung aking antibiotic para sa aking ear infection. So, ang key or ang management or ang healing, it's really correcting, no, yung pag-iisip ninyo tungkol sa nararamdaman ninyong simptomas, lalo na kung wala naman kayo sa real danger. Kaya kayo natatakot, kaya kayo alerto, kaya nagkakaganyan yung katawan ninyo, that is because of the stress hormones, yung adrenaline, cortisol, para kayong sundalo na paranoid kasi baka mapatay kayo ng inyong kalaban. So yung katawan ninyo naka-alert mode. Naintindihan? So, ganon, no? Kasimple pero komplikado, kaya ganyan ang matutulong ko sa inyo. Tutulungan ko yung maintindihan kung ano yung nangyayari nyo. Ang dali ko lang pinaliwanag ngayon, pero in reality, iba-iba ang tao. So, kailangan ko marinig ang kwento at pwede po tayong wag magtiis. Kagaya ko, ang sarap ng buhay ko. Galing ako exercise kanina. Kahit nagkaroon ako ng episode mula nung Huwebes lang. So, ito yung katunayan na pwede tayong mabuhay kapag mayroon tayong tamang kaalaman na lilesen yung anxiety or nawawala. Okay, so marami pa akong gagawin today kasi bukas yung event. So hindi ako tumigil dun sa event ko, tuloy, go natin yung event na yan kahit may vertigo ako. Okay lang yan kasi kaya ko naman, hindi naman ako mamamatay dyan. So yun yung nasa utak ko, enjoy ko lang, kung may hilo, steady lang ng konti, balik ulit sa buhay. Ganun lang po. So usap tayo, schedule tayo. With that, maraming salamat. Dapat diagnose ng doktor. Bye!